Nang pirmahan ng Pangulo ang Balik Scientist Act noong June 15, 2018, maraming key stakeholders, maging Filipino scientists, ang natuwa sa pagpasa ng batas dahil sa mga benepisyo at kaalaman na maibabahagi nila sa kapwa Pilipino. Lalong lalago ang research and development programs ng Pilipinas. Maging mga scholars ay magkakaroon ng mayabong na pagtingin sa kanilang pananaliksik at ngayong araw ay aming nakasalamuha si Dr. Gerard G. Dumangcas, Assistant Professor ng Louisiana State University, Alexandria, para ikwento ang kanyang experience bilang isang balik scientist. Ating panoorin dito sa DOSTv Science for the People. At ngayon kasama naman po natin ang isa sa mga balik scientist, si Dr. Gerard G. Dumangcas mula sa Louisiana State University, Alexandria. Magandang araw, sir. Hello, Jel. Thank you so much for inviting me here. Alright, sir. Siguro para sa kaalam ng lahat, ano po ba yung inyong field? Ang field ko talaga ay analytical chemistry. Marami kong areas eh. Chemometrics is one. Siguro nagtataka kayo kung anong chemometrics. Yes. So, i-explain ko. Bali, siya ay ang statistics and computer applications in analytical chemistry. So, in other words, marami tayong ngayong mga instrumento na ginagamit sa pag-analyze ng mga chemicals at maraming information na binibigay yung instrumento na yun. Okay. So, ang problema sa maraming data na binibigay ngayon, how can we interpret it and give meaningful information? So, ako ginagamit ko ang statistics and computers para mag-come up ng meaningful information doon. At besides sa chemometrics, ang areas ko ay bioinformatics at molecular genetics. So, basically, ang main area ko talaga ay nagde-develop kami ng mga statistical models or mga sensor na like for example, ma-determine namin yung mga glucose, fructose, and sucrose sugars sa isang pagkain na ma-accomplish in less than 5 minutes. So, kasi ang typical method, matagal talaga eh. So, gamit ng method ko na ito, it will be fast and also you can predict different analytes, compounds in just a matter of seconds to minutes. Wow, so sobrang bilis. Meron na ba nag-adapt or parang ginagamit na yung ganyang sistema? Actually, meron na siya mga applications na Yes. iba. O meron ng marami na mga ano. Pero in terms of sensors, I think there are already. Pero yung applications to that extent parang iba-ibang mga applications niya. Oo. O sa nabanggit nyo kanina, sir, yung chemometrics, di ba? Parang combination ba ito ng chemistry? Chemistry And and numbers. numbers, So oo. chemo means chemistry and metrics numbers. So chemistry and involving numbers. Okay. Oo. Pero, syempre, nung high school tayo, alam ko lang, chemistry, mga elements, di ba, parang mga symbols. Though meron din namang gumagamit talaga ng mga computations, hindi ba, sir? May mga ilang scientific problems, etc. Yung method na itong Yes. chemometrics. Oo. Ang chemometrics na ito maraming applications. Like for example, ang one of the works na gawa ko is during my PhD. Sa pag-PhD ko, nag-develop kami ng method using chemometrics na kukunin namin yung blood serum mo and we can determine simultaneously ang cholesterol at ang 7 monounsaturated and polyunsaturated fatty acids at ang levels nito. At masasabi namin na, ito pala yung level ng omega-6 and omega-3 at makakatulong siya talaga sa tao sa proper decision making. Like for example, kung
mataas yung omega-6 or omega-3 at ang mga cholesterol mo sa ano, blood serum, then you can determine whether you're healthy or not. So, yun ang one applications ko at using chemometrics yun. Ang isa naman, ng 2017, nag-publish ako ng paper na alam mo yung M&M coatings ba na chocolate? Yes. Oo, may mga colors na blue, red, and yellow. Ang study ko noon na publish namin sa Applied Spectroscopy, which is a good journal, is paano ma-determine ang blue, red, and yellow color in just a matter of few seconds to minutes. We need to know this because sometimes ang mga coloring agents na ito may mga cancerous aspects ito eh. So using chemometrics, and mga devices, ma-predict namin kung magkano yung concentration, ano kataas yung blue, yellow, at red color. At ngayon naman, yung glucose, fructose, and sucrose is another project. Like for example, mga sticky na foods, honey, what we're doing is we're developing models, chemometrics, on how to determine kung ano kataas yung mga glucose, fructose, and sucrose levels nito sa honey at sa mga sticky products in just a matter of few seconds to minutes. So, gamit yan ng chemometrics. Ayun, so maganda, 'di ba? Parang hindi na siguro, although meron tayong iba't ibang testing dito sa Pilipinas, pero kung gagamitin natin yung method nyo na yan dito sa ating bansa, at least marami tayong matutulungan ng mga kapwa natin Pilipino, na alam natin na ang sarap kasi kumain, hindi ba, sir? Yes. At alam natin na pag kumakain tayo, minsan nakakalimutan natin kung healthy pa ba yung food na kinakain natin. Ay, At kung oo. safe. Yes, that's very true. Kasi one of the studies na publish namin, this July actually, may publication kami sa spectroscopy. We developed a method also using chemometrics and FTIR or Fourier transform infrared spectroscopy on how to simultaneously determine ang peanut oil and canola oil. Kasi marami sa atin allergic sa canola oil or peanut oil Kasi Pero safe. Yes, yeah. So, using this technology, you can determine, or analytical method, you can determine kung ano may purity ba siya ng peanut oil or coconut or canola oil rather para for proper decision making. Ang isang project ko sa honey, sabi mo authenticity, di ba? Yes. So, paano mo malaman isang honey is fake or not? So, dapat i-quantify mo ang levels ng kanyang glucose, fructose, at sucrose. Kasi if it's a pure honey, dapat may certain ratio siya ng fructose to glucose. I think it's 1.2:1. So, using chemometrics, ma-determine namin kung ang levels talaga is 1.2:1. Oo, in just a matter of few seconds to minutes. So, at malalaman namin, fake pala itong binibentang honey nila. Siyempre, sir, meron kayong paraan. Paano kung yung ordinaryong mamamayan, paano namin malalaman kung fake? Meron ba kayong masasabi? Oo, ang challenge talaga yan, Shell, ang paano mag-develop ng models. Kasi ang most likely outcome nito is to develop like a small sensor na ang mga statistical model is just through a push of a button. Na pag i-push mo, ang model nandyan na sa loob, ang mga algorithms nandyan na, at eventually, mapapredict niya ang mga levels na ito na hindi na kailangan ng isang, someone, a businessman can even do it. When I did my PhD, ang isang work namin, I let a business major student did it. So, he was so surprised that the technology is just so fast. So, mag-a-add lang siya ganun, tapos ipupush niya lang ang button sa chemometrics at doon na, lalabas ng results. Ayun. Oo. Sobrang interesting yung ating pinag-uusapan natin, inyong field, din ba, sir? So, since ngayon nandito tayo sa Davao, sineselebrate natin National Science and Technology Week for the Mindanao people, ano masabi ninyo, kayo bilang isang balik scientist, a young scientist na rin na maituturing, di ba? Ang ganito mga klase ng activities, of course, lalo nating inilalapit ang science sa mga tao. Oo. It's a very fantastic activity. I would like to say that na DOST is doing a fantastic job of influencing the young people. This event, very useful ito. Kasi like for example, Balik Scientist, we're inspiring the young people the young generations to do something. Siguro sa isip nila na, napakataas ng requirement ng Balik Scientist and it's very hard to get there. Well, it is really. Mahirap nga. Pero we want to let the students know that if you have really the grit and want to do it, then you can do it. Oo. Mga activities na ito, these are really, really useful para sa mga bata rin na mag-spark ng interest nila.
It's very, very important na, especially sa country natin, we need more scientists na habang bata pa, we need to educate them about the value of science. Kasi we all know na nakikita natin kung anong mga pangmasang degree, yun ang kinukuha. I have nothing against them, of course. My brother is a seaman, my sister is a nurse. Pero kung yun na, ay yun na ang lahat, pati neighbors, pati ganun. Pero I want to, we as balik scientists and, other prominent scientists here would want to share the knowledge na may opportunity sa, as a scientist here, especially this time, we're in the Philippines, would need scientists. I would really say that na it's the time to make a change. And para sa akin, sabi nila, the Philippines has so many problems. For me, I see that as an opportunity to solve the problems. Yun. So what made you decide na talagang maging isa sa mga balik scientist? Siyempre kayo, settled na kayo sa ibang bansa, di ba? Maganda yung trabaho, and maganda rin pamumuhay. Well, I love the Philippines. Oo. Kasi I'm still a Filipino. Oo. One thing talaga, iba yung pakiramdam na you're teaching someone. One thing that inspired me really is going back and also now, I'm teaching my professor sa UP, about certain areas, and it's really inspiring kasi ako naman ang nagtuturo sa kanila ng mga nalalaman ko. So gusto ko talagang ibahagi because I want to improve their knowledge. Ngayon nagsusulat kami ng mga grants at ang mga grants na yon para it will help them on how to write properly, on how to win a grant, base experience ko. For me, it's a satisfying experience talaga. So ngayon sir, short term ang inyong ang pagiging balik scientist ninyo? Short term ako, Okay. oo. So any plans na in the near future siguro after your profession sa ibang bansa, babalik ka na dito ng tuloy-tuloy for a long term? Oo. I have certain plans for that, oo. For the meantime, short term muna. Pero this is what I can say kasi it's a benefit rin kung mag-short term eh. Okay. For one reason, I could say na kapag nandun ka sa ibang bansa and for a short-term basis, let's say I spend 9 months sa US and babalik ka, you're constantly learning something from outside and then eventually you're coming back to the Philippines to share your knowledge. Pero kung dito tayo lahat, sometimes I feel I'm not growing. I want to grow. So that is one way. I want to go and then come back here. Oo. Ayun. At marami pa tayong dapat abangan from Dr. Gerard. Ayan, di ba? So ano masasabi niyo naman dun sa ibang kapwa niyo din mga scientists na siguro encourage din natin sila na maging balik scientist? I would encourage them to really come back and contribute kahit short term lang. Alam mo, Jel, ang one problem with recruiting balik scientists, they would want to come here, pero they don't have the time. Because maybe they have families at may commitment na rin sa ibang bansa. So, like for example, may mga professors at mga scientists na nandun na nag-work sa industry. But they're not allowed to, or maybe they're allowed in a few weeks lang because they're working in an industry. Pero ako, because I have a 9-month tenure track appointment, so I can come back here in 3 months. So I would encourage them to come back kahit hindi kahit hindi na face-to-face. There's technology nowadays is a form of ang communication. Mag-Skype na seminar or ganun. So ano masasabi ninyo na isa sa batas na nga itong balik scientist? So yung research ko, marami talagang aspects na matutulungan. For one, makaka-develop kami ng method na maka-predict or determine whether ang isang honey is pure or adulterated or impure. Yun ang one application. Another application is we can develop analytical methodology na makadetermine kung ang isang bagay isang pure or not. Like for example, ang isang M&M coatings, ilan yung percentage ng yellow, blue, or red color, ganun. Or sa purity ng peanut or canola oil, yun talagang application. Not just sa aspect na ito, pero marami kaming aspect na tinitingnan eh. Nagko-collaborate ako with UP Visayas, primarily UP Visayas. Pero ang one thing na tinitingnan namin, we're developing a grant actually, na i-submit namin sa DOST,
is paano kami makaka-develop ng technique on how to determine ang levels at presence ng apat na microorganisms using FTIR na from sample preparation to analysis, it will just take a few minutes to an hour. Kasi yung typical method, magsistray ka ng bacteria or ganon, you let the microorganisms grow and then magka-count ka. It will take time. Pero using this methodology, we will be able, hopefully, to determine the presence at anong level yung mga different microorganisms na present sa pharmaceutical samples. Marami talagang application ang chemometrics at ang mga expertise ko. So, especially sa Philippine setting, we are full of many products, but sometimes the question is, how can we identify the purity of these products? Anong binebenta lang dyan? Paano kung there are some toxic materials present there? So, baka mamatay yung tao. So, it's a way of preventing, casualties sa mga ganong aspekto. And also, we can manufacture very good products. So, in terms of my future plans, gusto ko talaga mag-collaborate sa mga universities. Nag-enjoy talaga ako na mag-train sa mga professors dito. I'm katulad nga na sinabi ko, I'm actually writing a grant with the professors dito sa UP Visayas, at nag-enjoy ako talaga na turuan sila kung paano maging convincing ang isang grant, ano dapat yung gagawin, because sometimes I can see some gaps still na hindi pa ng hinog. So gusto ko talaga na ipupush sila na maging hinog isang grant, na maging competitive, and how to really write a very well-crafted grant. Tapos future plans ko rin, eventually long term, nasabi ko na yon. Tapos I really also want to do outreach. Gusto ko mag-reach out sa mga students, convincing them that they should pursue science. Very important talaga, kailangan ng nation natin. Sometimes it's very disappointing because all we could see is like, ang mga bata gusto maging artista or gusto boxing, which is not bad at all. Pero we need more scientists, ang isang kilala ko nga na kabash ko rin sa UP, sabi niya, ano na bang nangyayari sa Pilipinas? Lahat na ng mga bata gusto maging artista, beauty pageant, ganun. We need to show them that we're more than that. The Filipinos are very talented and hardworking, and with the right guidance, determination, and grit, I'm very sure na this future generations will go a long way. Thank you so much. Thank you, And Michelle. congratulations, sir. Salamat. At aasahan pa namin ang pagbabalik mo ulit dito sa ating bansa, because you're leaving August 14. August 14 na. And do you have any final message pala, of course, sa science community, particularly then in DOST? Maraming salamat sa DOST, for giving the Balik Scientist program. The DOST, way back 2005, hindi ganito it's different. Pero ngayon, I'm very elated talaga na ang mga incentives at mga, well, maybe the incentives may not have differ a lot, but the focus, and isa ibang programs you can see, the focus and, the push, like, naging law na, di ba? Ang Balik Scientist is just so inspiring talaga na the students are doing this. I encourage the students talaga na to pursue a science degree, because there's so many wonderful opportunities that we can contribute, especially to this country. Thank you so much, Thank you sir. so much. Maraming salamat po. Alright, nakasama po natin mga kaibigan, Balik Scientist, Dr. Gerard G. Dumangkas. Missed an episode? Want to try Pinoy recipe? Or check today's weather? Or perhaps just be amazed at events, people, and places of science, technology, and innovation. Get them all here via the DOSTv app. Just download the app and you'll see the shows anytime, anywhere. Don't be left behind. Be updated and watch DOSTv. DOSTv app. Now available on Google Play.
ikalawang araw ng NSTW 2018, makisaya tayo sa 4 clusters ng Science, Technology, and Innovation na tampok sa pinakamalaking S&T exhibit sa Pilipinas taon-taon. Live mula dito sa World Trade Center sa Pasay City. Tara at i-experience natin ang masayang National Science and Technology Week 2018. Samut-sari nga ang mapupuntahan na clusters dito sa NSTW. At isa sa pumukaw sa aking atensyon ay ang cute na native pigs ng DOST Picard na dinala pa nila dito sa World Trade Center. So Sir Randy, ano yung mga naandito syempre may nakikita tayo mga pig dito sa NSTW. Explain nyo sa amin. Ang naka-display po natin ngayon, ma'am, is yung pong ating Philippine native pigs. And ang breed po niya ay galing po ng Marinduque. Marinduque. Yes, ma'am. So ano pa yung nagkakaiba niya? Kasi ito, merong batik. Yes, ma'am. Tapos merong talagang pure black. Pure black. Actually, ma'am, ang process kasi natin is breeding and selection. So, nakaka 90% na po tayo sa ating breeding and selection. So, meron pang 10% doon sa ating breeding and selection na may lumalabas pa rin na off-type. So, yung ating mga black, yun pa rin po yung binibreed natin. Then, yung mga off-type, yung mga tulad niya na may polka dots na ganyan, ikakal na natin siya or tatanggalin na natin siya sa breeding. So, doon sa mga interesado na mag-avail ng mga ganito, may mga trainings din tayong binibigay, di ba, sir? Yes, ma'am. Nagkakaroon po tayo ng mga trainings na ginagawa. So, sa DOST Picard, sa Livestock Research Division, meron po tayong ni-schedule na mga trainings po. Magkano yung ganyang isang, ang tawag dito, biik? Biik, ma'am. Usually, ma'am, nagre-range po siya sa 2,200 po. So, kung kuha po kayo sa center, sa mga mga farms, 2,200. Ayan. At saan sila pwede makipag-ugnayan, sir? Contact nyo na lang po ang Livestock Research Division po ng Picard DOST. And sa mga partner agencies namin po, pwede rin po. Isa rin sa mga nakita natin ay ang may-ari ng Nutridense Food Manufacturing Corporation na nakapanayam na rin natin dati tungkol sa complementary food na dinevelop ng DOST FNRI. And right now, kasama po natin si Mr. Rocky Doctor mula sa Nutridense Food Manufacturing Corporation. Magandang araw, sir. Magandang araw, Jel. Kamusta na? Ito. Ayan, it's nice to see you again. Pero ngayon, syempre, nung na-feature natin kayo with DOSTV, ang pinakita natin product ay Rimo. Yes. Tama ba? Rimo. Mayroon tayo yung Rimo. It's our complementary food. Yes. Both for children, 6 to 23 months old, and snack food for older children. And right now, dito sa NSTW, marami na kayong products eh. Baka pwede niyong isa-isahin sa amin. Yes, Jel. Nag-level up. Oo. So, mula doon sa pagkain ng complementary sa mga bata, nagpunta na tayo sa food fortification, umabot sa pagkain pang emergency, which is our food bar. And then nagkaroon tayo ng iron fortified rice, pang kalahatang pagkain ng pamilya. And now, meron kami mga rice series. Ibig sabihin nun, kung kailangan mo ng brown rice for energy, iron fortified rice, and more. Mayroon na tayong mamsi for our stunted children, pero lahat ito ay sagot sa malnutrition. Yes. Yun. Talagang kailangan natin maging healthy lahat eh, di ba? Yes. Alright, ito meron tayong mga nakikitang dietary guide. Pwede nyo discuss sa amin, sir. Yes, yung mga dietary guide book na ito, actually, these are books to guide diet patients, gaya ng may sakit sa diabetes, may sakit sa kidney, okay? So they can take this guide while eating yung ating rice recommended, gaya ng Ichigo, Gohan Light, or Instant. So sa ngayon, saan pwedeng ma-avail yung inyong mga produkto, sir? Lahat ng produkto namin ay available sa Nutridense. And we are putting up, we are really trying to put up in our commercial stores sa food chain. And doon sa one store ng DOST. Yun ang dapat nilang puntahan. One store, pwede nyo i-deliver anywhere, di ba? Yes. They can go to our stores, one store, or they can do it online. Napakarami pa nga mga kaganapan dito sa NSTW. On our second day, nariyan ang mga parallel sessions, pati na rin ang awarding ng mga best adopters ng setup. Marami pang dapat abangan sa mga susunod na araw, kaya naman habol na kayo dito sa World Trade Center sa Pasay City para sa National Science and Technology Week 2018.
Magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan. Update ho sa bagyong minomonitor natin na sa bagyong Inday huling namataan ng sentro nito sa layong 840 kilometers silangan huyan ng Basco, Batanes at sa kasalukuyan taglay pa rin ito ang lakas ng hangin ng max winds na umaabot ho sa 65 kilometers per hour near the center at pagbugso ng hangin umaabot sa 80 kilometers per hour. At sa ngayon halos hindi po gumagalaw ang bagyong si Inday at almost stationary po siya sa kasalukuyan. Although wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating landmass dahil nga walang nakataas na anumang tropical cyclone warning signal sa anumang bahagi ng ating landmass, yung southwest monsoon na yung hanging habagat ay patuloy pong pinag-iigting at ini-enhance nitong si bagyong Inday at ito po yung nakakaapekto sa buong Luzon sa kasalukuyan. Kaya't para sa pagtaya ho ng ating panahon, inaasahan natin na dito po sa malaking bahagi ng Luzon, particularly western section of Luzon, makaranas pa rin ng mga pagulang dulot ng hanging habagat. Base po sa ipinalabas na pag-asa na forecast track as of 2 a.m. kanina, inaasahan po natin na in the next 24 hours, bahagya pong kikilos ito sa direksyong hilagang silangan bago po ito tuluyang pumahilagang kanluran at by Saturday o sa Sabado ho, inaasahan na nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. Para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan natin ang monsoon rains o mga pagulang dulot ng habagat dito ho sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, mga lalawigan ng Zambales, Bataan, maging sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Maulap ho na kalangitan na may light to moderate rains o mga occasional rains ang inaasahan natin sa nalitirang bahagi pa po ng Luzon. So patuloy lang natin i-emphasize na yung monsoon rains, mga lugar na nabanggit ko kung saan ay posible ang monsoon rains, patuloy natin silang pinag-iingat at maging alerto po tayo dahil posible po ang patuloy na threat nitong flash floods o yung mga pagbahaho sa mga low-lying areas at maging mga possibilities ng mga landslides in mountainous areas. Sa nalalaming bahagi pa ng Luzon, including Metro Manila, patuloy pa rin tayo makakaasa ng pamisa-misang pagwalanho sa araw na ito. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura, dito po sa Metro Manila pwedeng umabot hanggang sa 29 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today habang 31 degrees Celsius sa Tugigaraw at gayon din ho sa Puerto Princesa City habang 31 degrees Celsius din ho sa Legazpi City. Sa Visayas and Mindanao, good news naman sa ating mga kababayan doon dahil wala ho tayong weather system na nakakaapekto o weather disturbance na siyang nagdudulot ng malawakang pagulan sa mga nabanggit ng lugar. However, posible pa rin ho ang mga thunderstorms in the afternoon or evening. Sa Tacloban, 34 degrees Celsius ang tinatayang magiging maximum temperature natin for today habang 34 degrees Celsius din ho sa Zamboanga City at 33 degrees Celsius ho doon sa Davao City. Paalala pa rin natin sa ating mga kababayang mangingisda na nakataas pa rin ho ang ating gale warning sa mga baybaying dagat ng Isabela at Aurora habang nakataas din ang ating gale warning sa mga baybaying dagat ng Bataan at Zambales. At patuloy nating ine-emphasize na dito po sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, mga baybaying dagat ng Northern Luzon ay wala pong nakataas na gale warning. However, ine-expect natin ang moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalong pag-alon ng karagatan o kondisyon ng ating karagatan. Samantala, para naman sa ating weather outlook in the next 3 days dito sa Kamaynilaan, hanggang bukas po inaasahan natin ang occasional rains o pamisa-misa pag-ulan yan hanggang Sabado. And come Sunday, posible pa rin makaranas tayo ng maulap na kalangitan na may katamtaman o may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. 24 to 29 degrees Celsius ang natin magiging agwat ng ating temperatura for tomorrow. 29 to 28 sa Saturday habang 24 to 29 degrees Celsius naman po sa araw huyan ng Sunday. Sa Baguio City naman, hanggang bukas po ay inaasahan pa rin natin ang monsoon rains o mga pag-ulan na dulot ho ng hanging habagat. At occasional rains naman ho sa Sunday at 17 to 19 degrees Celsius. So medyo maliit ho ang difference ng ating temperature or range ng temperature natin tinataya sa Baguio City for tomorrow habang 16 to 19 degrees Celsius sa araw ho yan ng Saturday and then 16 to 19 naman sa Sunday. Sa Legazpi City po, sa buong outlook natin, from Friday to Sunday, inaasahan natin ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Kaya patuloy natin
pinapaalala sa ating mga kababayan doon na huwag kong kalimutang magdala ng payong o raincoat o anumang panangga mula sa ulan at patuloy tayong mag-ingat lalong-lalo na yung mga nasa low-lying areas dahil posible pa rin ho ang mga pagbaha. 25 to 31 degrees Celsius ang maaaring maging agwat ng ating temperatura sa Legazpi City for tomorrow hanggang Saturday, habang 25 to 32 degrees Celsius naman ho sa araw ng Sunday. Sa Kabisayan naman, particularly sa Metro Cebu, wala ho tayong ina-expect na mga malawakang pagulan maliban na lamang sa thunderstorms o mga isolated rain showers pagdating ng hapon at gabi. 25 to 33 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat ng temperatura sa araw ng bukas hanggang Saturday sa Metro Cebu, habang 26 to 33 degrees Celsius ho sa Sunday. And finally sa Metro Davao, 26 to 33 degrees Celsius for tomorrow and on Saturday, habang 25 to 33 degrees Celsius naman so, sa araw ng Linggo. At wala rin ho tayong inaasahang malawakang pagulan maliban na lamang sa mga isolated na thunderstorms or rain showers in the afternoon or evening. Ang sunrise ho natin kanina is 5:36 in the morning at inaasang lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:29 ng hapon. Ito po si Lori Din de la Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang araw ho. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM BFI Building, 318 Santolan Road, West Crame, San Juan City. SciDev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. Kung ating mapapansin, lahat ng balik scientist ay long-term plans ang pinipili. Kasabay nito ang mahaba ring panahon para i-apply at i-test ang research programs na magbibigay solusyon sa bawat sulok ng bansa. Taon man ang bibilangin para matutukan ang kailangang solusyonan. Sigurado namang unti-unti na tayong umaangat dahil sa mga ipinatupad na batas na ang focus ay aksyon at research applications. Maraming salamat po sa palagiang pakikinig at panonood. Ako po si Jel Miranda. Lagi nyo kaming abangan sa mga tunay na istorya ng ating mga balik scientist. Ito ang DOSTv Science for the People.